isang bigating film director to, Kuya Gab. Tapos, kaya yan? pag-uusapan natin yung mga awards and mga filmography na nagawa niya. So, tawagin na natin si Direct Richard Soriano Legaspi. At Yay! yun, palakpakan naman tayo dyan. Palakpakan at may kasamang sigawan. Hey! Sa lahat, saan mang panig ng mundo, Nax, hanggang sa Mars. Okay, magandang gabi po at yeah, thank you so much Arjan siya kay team sa pag-invite sa akin. Napaka-international naman ito ni Director kasi Oo. nag-aral siya sa Asian Film Academy sa Busan, South Korea at meron pa sa Italy na hindi ko nga mabanggit-banggit ang pangalan, Università delle Edi. Iwan ko kung tama yung pinagsasabi ko pero grabe, napaka-international. Hindi siya planado. For example, sa Asian Film Academy, kami yung mga nauna. Kabatch ko kasi si Carlo Mendoza, yung cinematographer. So, nung time na yon, hindi talaga ako sasali. So, dahil rejected ako doon sa isang pangarap kong film festival, sige, tatry kong sumali dito. Sige, subukan natin, ganyan, pinasok ko yung pelikula. Kasi luckily, na shortlist, tapos tinawagan, in-interview, tapos nakapasok. So, same din doon sa UNESCO, yung University of Ideas or Università della ID. Hindi rin pinupush ID. lang rin ako na University della ID. Yung pala yung ano doon. ID. Akala ko ID. or hindi, pwede namang University of Ideas. Baka Ayun nga pala mali rin yun. ako eh. Ganun pala yun. Okay. Ngayon kasi ang tawag na sa kanya Academy Unity. So nagpalit na ng pangalan. Okay. So pinush lang rin ako nung taong to na sumali. Medyo ako lagi akong parang last minute, which is hindi maganda. Lagi ko sinasabi sa mga kilala ko, wag yung parang deadline, kung kailan deadline na tsaka magpapasa. Pero doon sa dalawang residency sa to, parehong last minute yung application ko. So, ang nag-push sa akin ay, kilala mo yung nagpupush sa akin lagi eh. So, si Seymour Sanchez, kung nanonood hello, siya Hi, yung Sir nag-push sa akin sa Seymour! dalawa. Oo, may Grabe. ganyang parang manager yan eh, na parang, uy, sali ka dito. Ako naman, sige, sasali ako, na-try ko. Grabe, madami talaga natutulungan niya si Sir Seymour. And, Ayan. welcome back kay Sir Seymour kasi buti na lang ay thanks be to God na nakalabas na sa ospital. Ay, Sir Seymour. Yun nga, may mga ganun talagang parang application na parang dahil hindi ka natanggap dun sa isa. Minsan, hindi mo naman alam na dadaling ka din naman, baka nga mas mabuti pa ang dadalan mo. Yes. Alam mo yan, Arjan, alam mo yan. Oo, ganun talaga nga sa filmmaking at siguro hindi lang natin ma-apply sa filmmaking pangyayari. Oo, may mga rejections. Pero like, 'di ba, ang rejections parang para mag-improve ka or tama ka, nadadalhin ka sa kung saan ka talaga nararapat. Or yung as in destiny kumbaga. Well, naniniwala ako sa destiny, yung fate. Tignan mo, grabe. Feeling ko Kuya Gab, kaya ako kinakabahan kasi binabasa ko yung ano niya, biography. Tapos parang oh my God. Okay na. Ano siya, filmmaking fellow sa prestigious Asian Film Academy sa Busan. Sobrang daming filmmakers na gusto makapasok dyan. Oo, Diba? ako mismo, isa sa pangarap ko na sana makapasok din ako dyan. Oo, Sana. manifest. Minanifest mo ba to, Direk? Sana. Parang kasi noong time na yun hindi pa siya, alam namin na sikat siya, pero hindi katulad ngayon na napaka-competitive. For sure, mas maraming mas sasali ngayon, mas malawak na yung network niya, mas marami nang nakakaalam. So, yeah, mahirap din yung application process dati, pero syempre, ngayon, mas marami nang nag-a-apply, so mas hihirap pala. So, swerte lang na nakapasok talaga. Feeling ko hindi siya swerte. Parang, swerte, combined ng swerte, plus yung skills mo din. Kailangan mo yan, i-ownership. Sa tingin ko talaga mga hindi na-achieve mo. Sa tingin ko talaga hindi yan swerte kasi imagine mo, swerte ba yun nakapasok ka na sa 150 plus film festivals around the, swerte pa ba yun? So parang pinagtatrabahohan talaga yun. Oo, pinaghihirapan din naman talaga Oo. siya. At Grabe yung 150. at bukod dyan, maraming at alam ko itong biography na to kulang pa to, marami pang hindi nakalista. Kasi sa award pa lang ang dami na sa Gawad CCP. At yung isa sa mga gusto ko sanang makuha din yung Carlos Palanca Award kasi ang hirap Totoo. manalo dyan. So hindi lang siya pang pelikula, pang literature pa. Meron pa, Kuya Gab, nakita ko. Ano pa siya, International Photography Award. Ayun nga pala, ito talaga, grabe napaka-multi-talented ng taong to. Ewan ko kung tao pa to or alien na to na dapat na to ipadala sa ibang planeta.
Na dapat magkaroon na tong sarili niyang munting planeta. Di ba? Sino hindi kakabahan? Oh, Di ba? Dear Creature, tingin mo, anong role ng film during a pandemic? Parang Miss Universe wow. naman na tanong yan. Wait lang, wait lang. Sorry. I-highlight natin siya na siya lang ang nasa monitor. Siguro, siguro yung role ng mga pelikula. Siguro hindi lang pelikula as arts in general. Kasi binigyan tayo ng pagkakataon ng sining na kahit papaano mabigyan tayo ng hope. So, alam naman na natin na ang arts, ang pelikula ay binibigyan tayo ng napakaraming mensahe. Isa siyang salamin sa nangyayari sa lipunan. Pero nitong panahon ng pandemic, tulad sa, kunwari, manood ka ng Sinihalaga, binigyan tayo ng mga pelikula ng Sinihalaga ng parang balikan natin kung ano man yung mga values na unti-unting nawawala sa mga Pinoy. So, maraming nangyari ngayong pandemic na talagang nakaka-challenge. Nauusisa natin yung moral compass natin. Tingin ko, malaking tulong yung mga pelikula, yung sining, at kung ano pang mga art initiatives para mas matutunan natin kung paano mas maging makatao, lalo na sa panahon ngayon. Ayun. Yun naman Ang talaga ganda! importante. Yun naman talaga importante magpakatao at magpakabuti din. Memorable moment sa filmmaking na hindi mo makakalimutan. Gumastos kami nag-rent kami ng rain machine, tapos umulan. Ang mahal pa naman na rain machine. Oo nga, grabe naman. Sa first full length ko yon under Cinema One, nag-rent kami ng rain machine. Siyempre, pag first time mo magde-direct ng isang rom-com, parang gusto mo masunod lahat ng shots mo. Oo. Gusto mo ikot camera, umuulan, poetic. Oo. Tapos biglang nag-set up na yung DOP ko, biglang umulan siya. So parang, Oh my God. Sa ano naman kung kailan ka naman nag-set up na gusto mong umulan, saka naman biglang. Pero naging naman, pag nag-shoot naman na may ganung problema, hindi naman ako yung parang magwawala. Ang ginawa ko lang, meeting kami nung AD ko, tapos ano muna eksena ang pwedeng gawin. So inuna muna namin yung mga eksena sa loob ng taxi. Tapos pagkatapos nun, huminto na yung konting ulan, humina na siya. Tapos ng mga 4 a.m., tinuloy na namin yung eksena. Grabe, Direk Richard. Sa'yo pala yung paano ko sasabihin. Oh my God! Alam mo ba? Kasi fan ako ni Enchong at saka Erich before. Tapos, wag niya to gagawin. As in, hindi na ako nagpipirata. Pero hinanap ko talaga to. Kasi hindi ko siya napanood before. Tapos wala lang. Tapos ikaw pala yung nag-direct nun. Naka-full circle ako ng life ko. Grabe. Bunga ng kabataan yun eh. Feeling ko kasi masyadong maaga yung time na nabigyan ako ng opportunity mag-full length. Pero thankful ako dun sa mga taong kasama ko dun sa production. So nakakatuwa. Talagang sinuportahan ako dun sa project na yun. Yun yung film na yun. Kasi kami yung huling nag-shoot. Nagpo-post-prod na yung mga kasama naming Festival ba yan? Festival? Cinema One. Cinema One. Oh my God. So nag-ano na sila, post-prod na sila, kami nag-shoot pa lang. Kasi naundo yung isang location pa namin. So, tapos naalala ko yun, sobrang hanga ako doon sa actors ko kasi may teleton nun yung ABS para sa mga na biktima ng undo yata. Ayan. Tapos, nasa ABS kami, nagpa-practice ng sign language. Tapos pagkatapos nun, teleton sila. So, nakahanga din sila kasi parang hinahati nila yung Grabe, ikaw pala nag-direct. Kinikilig ako. Search ko ngayon, parang hindi ko pa napapanood eh. I swear. Nung bata ako kasi talaga fan ako ni Erich pati Enchong. Mabait. Sobrang nakakatuwang katrabaho. O anong matatanong mo, Tin, sa mga experience niya doon? Hindi, naalala ko yung taxi scene. Tapos parang doon ata sila nagkakilala. Ewan ko. Yung taxi scene kasi parang nag-date sila, tapos first date nila, tapos naglabas ng love story niya yung taxi driver. Para nagkwento. Para ikwento. Okay. Kaya lang, ang pinanguhugutan ng taxi driver ng pag-ibig niya, yung kasamahan niya ring taxi driver. So, syempre, pag nagkukwento, kung nagpapanggap naman kayo sa pelikulang yun. So, syempre, natatawa ka ng konti. Parang... So, question, saan mo nakuha yung idea? Kasi yung time na yun, Direk Arjan, yun yung mga time na hindi pa uso yung speech
sign language. I mean, hindi siya as in, hindi ka aware yung mga tao. So, parang good idea yun before. As in, parang, wow, gandang concept, ganun. Saan mo siya nakuha? Yung material kasi, sinali ko siya ng isang scriptwriting competition na una kong sinalihan na scriptwriting competition. Tapos, tinanong ako nung yung nag-accept nung entry. Sabi sa akin, mag-shoot ka sa LRT. Mahirap yan, magastos yan. Tapos doon pa lang, alam mo yan yung bata ka, nangangarap ka, tapos biglang sinabihan ka kaagad, pwede po bang tanggapin nyo na lang yung script ko? Binigyan niya kaagad ako ng komento na parang, okay, OLEDs yan. So, hindi siya wala siyang nakuha at all. Tapos pagkatapos noon, sinali ko siya ng Cinema One. Dalawa yung story ko na na pinili nila. Isang action film. Yes, action film yung isa. Grabe. Yung isa ito nga rom-com na Cyclone Loop yung title niya talaga. So naging paano ko sasabihin because of Sir Ronald Perguelles. Tapos pagkatapos noon, ang tanong bakit ko kasi nung nag-work nung first job ko may nakakasakay ako laging nagsa-sign language. Kasi yung way ko going to Valenzuela, meron siyang isang school. Ayan, na nandun sila at syempre doon sila nag-aaral yan. Hindi naman lang pang sign language siya, parang halo rin yata. So, alam mo yung parang tanong na paano kapag may nakasakay ka tapos hindi ba iniisip mo ano ba yung mundo nito? So yun, sinubukan ko na isipin na magpapanggap siguro isang character yan. So Ang ganda. Oo, tas hindi ko alam yung plot twist na yun. Napanggap lang siya. So bilang ako yun, di ba bata pa ako nun. Sorry, age. I mean like parang plot twist. Yung nagpapanggap lang pala siya. Wala lang. Kinikilig ako. Saan kung mapapanood yan ngayon? Di ba nilagay sa wala pa kasi ngayon EBS eh. Na-upload na siya. Alam ko, hindi ko. Nasa YouTube na siya ng Cinema One. PM na lang. PM. Yan yung talaga gusto hinihintay ko eh. Nagpapaligoy-ligoy lang ako eh. Kasi hindi ko naman pwedeng i-promote yung in-upload siya dahil sa in-upload siya online ng kung sino man. Oh. Parang excited din ako doon sa first film ko kasi natutuwa ako hindi siya more than 2 linggo siya mahigit eh. Matagal siya sa sinihan sa North EDSA tapos sa iba pang mga sinihan. So nakakatuwa na tinangkilik siya. Tapos palabas siya sa mga cable channel sa ibang bansa. May mga friends ako na panood siya sa Emirates, sa Etihad, sa mga, alam mo yun, may screening sa airlines. So, ang pinaka nakakalungkot doon, naalala ko yung kwento mo, tungkol sa Pirated. Oo. Pero nakita ko yung pelikula, pero alam mo yun, parang pagkita kong ganun sa bangketa, sa kanan loob ko. Dalawang beses ako parang ang ganda niya, no? Dahil na-pirate siya. Pangalawa, hindi ako yung director dun sa film. Oh my God! Parang ang ganda niyan sa pelikula na para isa sa pelikula mo yun, nakita mo yung pelikula mo sa bangkita. Napakakupal naman yun. Parang yung director, parang taga-Thailand yata yung pangalan. Parang ganun. Tapos, ito ba na iba? Tapos ito yung pangatlong suntok. Sabi sa ng tindera, Kuya, bili ka na ng pelikula bago to. Tapos, nakatulala ka na gano'n. Pero tinanong ko talaga, HD pa, ano ba yan? Clear ba yung copy niyan? Grabe. Tapos tinatanong mo kung saan galing. Hindi ko na tinanong. Halata naman, kuha siya sa sinehan eh. Uy, pero I mean, wag na kayo mag-pirate. Promise. I mean, sa mga nakikinig, supportahan natin yung mga local filmmakers. Oo, saka meron naman ng Netflix. Pwede nyo namang hintayin doon. May KTX naman. May KTX na. And meron ding mga studio ngayon na nilalagay na nila sa YouTube ng legal naman. Di ba yung TBA nilalagay nila sa YouTube. Kaya gusto ko mag-sorry, Direct Richard. Naging mahina ako nung panahon na yon. Grabe ka dun. Kasama ka pala dun. Hindi kasi fan talaga ako. Tsaka bata ako nun. Wala akong education ng Saka wala ka pa nun sa film ata, no? Parang di mo pa. Oo, hindi pa ako, yun. Crush ko lang si Enchong. Kaya ako siya pinanood. So, anong end goal mo bilang artist? Diba? Hirap diba? Naman yan. Ang hirap naman yan. Diba? Buti hindi sa akin. Hanga ko yan, Ano? Next question, please. Parang yan eh. Parang
tingin ko yung isang artist, para sa akin, opinion ko na yung parang ang artist kasi parang hanggat buhay ka, may hininga ka, walang puwang yung paghinto. So, hindi ka man makagawa ng pelikula dahil kung yun yung pamantayan ng iba na, uy, filmmaker ka, meron pelikulang gagawin or what. Dapat may iba ka pang initiatives na gagawin para sa community mo. So, ang artist talaga hindi siya dapat humihinto dahil sa kasaysayan, maraming artist ang nagmulat sa lipunan. So kapag ang artist ay huminto, sino pang kikilos, sino pang magmumulat? So tingin ko hindi naman sa walang karapatang huminto, pero pilitin natin na wag huminto at walang hihinto para sa akin. Ang ganda! Grabe, pati ako na-inspire Pati ako na-inspire. Oo, Hindi paiyak kasi na nga ako. Pero di ba natatanong natin yan, Arjun, lagi na parang, para dito ba ako or para ba sa film ako or para ba sa teaching? Even ang teaching, iniisip ko rin, hindi to habang buhay ba kasi hindi talaga ako dito. So parang may mga ganun Open ako sa estudyante ko sa mga bagay na ganun. So lagi mong kinu-question yung sarili mo kung para dito ka ba. Tapos hanggang everyday marirealize, parang sa paggising mo sa umaga, marirealize mo na lang na kung patuloy mong nilalagyan ng hulmahan yung sarili mo, kung magpipit ka dito sa isang lugar o sa isang spasyo, parang ano pang rason kung bakit nabuhay ka para lumikha, di ba? So parang sa akin, dapat kung saan ka ilagay nung pagkakataon, tutubo ka doon, mag-grow ka doon. So, para siyang halaman na pag, alam mo yun, tumutubo siya kahit saan. So, tingin ko dapat ganun din tayo. Ang ganda. Sa akin yun. Marami ka na pang highlight. Ngayon naman, ano yung mga parang pwede mong ma-advise or siguro pag-motivation sa mga nagsisimula. Ganyan. Filmmakers dyan na nagsisimula. Ay, pakiramdam ko rin naman nagsisimula pa rin ako. Ang ganda, no? Pero at least kasi iba din kasi may mga nasimulan na tayo Pero may mga, sabi ko nga, siguro, pag may nagtatanong sa akin direct na parang, ano bang masasabi mo sa filmmaking? Unang-una sinasabi ko na mahirap. Mahirap talaga. Kung kaya mong, kung alam mo, kaya mapagtyagaan mo, go. Basta, sinasabi ko na i-prepare nyo na sa inyong sarili, mahirap. Pero, wala naman sigurong hindi mahirap na pangarap basta kung may pangarap ka, talagang gawin mo. Pero sa'yo, Direk, anong mga masasabi mo sa kanila? Siguro dun sa mga budding or aspiring filmmakers or kahit sa mga artists, siguro, pag pinasok mo yung industriya ng sining or ng pelikula, ang unang isipin mo, kailangan lahat ng Filipino filmmakers ay gumawa ng pelikula at mangarap ng sabay-sabay. Kasi kapag hindi collective yung pag-dream mo na mapataas mo yung antas ng Philippine cinema or makagawa ka pa ng ibang pelikula, tapos hihilahin mo yung iba, hindi siya magandang imahe. So mas maganda kung may bata na gustong mag-assign ng support na kung ano man yung matutulong mo, tulungan mo siya kasi ganun dapat yung yung environment ng filmmaking. Inaangat mo lahat, nagsasagwan kayo ng sabay-sabay, hindi yung hahayaan mo may lumubog na isa. So tingin ko yun, mahalaga siya na sabay-sabay dapat umaangat, hindi dapat naiiwan, di ba? Ang ganda. Isa ako sa nagpapasalamat kay Direk Richard kasi may mga tanong minsan ako about sa script or about sa film festival. So, lagi siyang nandiyan pag tinatanong ko, pag mini-message ko, walang alintana, sumasagot siya. So, salamat ng marami. Nagpamulat talaga sa akin yan ay si Sir Ricky Lee na parang binuksan niya yung bahay niya, hindi dahil sa binuksan niya yung bahay niya para sa amin lahat nung panahon na yon. So, unang tanong ko, bakit ako napili? So kapag nangihina ako or nawawalan ako ng motivation para gumawa, inisip ko lang, ano ba yung rason bakit nga ako pinili? Out of 900 or 800 applicants. So parang ayoko sayangin yung pagkakataon. Palakpak kay Sir Ricky. Nakakamiss na si Ricky. Sana Kay Sir Ricky, fan mo ko. Hello po. Filmmaking is parang communal nga. Bukod kasi sa ang isang film ay nagagawa ng grupo, ang ganda ng pagkaangat ng pagsabi mo na isang communal din ang mismong industriya na parang kahit nagawa niyo itong isang pelikula, paano mo naman tutulungan ang bawat pelikula, ang bawat mga filmmaker na sana meron tayong isang industry na nagkakatulungan. Na parang kasi baka pinopromote mo na yung film mo or kaya naman parang mas nag-iisip ka lang bilang filmmaker sa sarili mong ikakaangat. Pero hindi mo maisip paano mo ipaangat yung mismong industriya ng pagmimilikula sa Pilipinas. Siguro, totoo. Siguro kung nasa film na, wag maging madamot mag-workshop sa mga bata, pumunta sa, mag-share ng kung ano man na maitutulong dun sa mga nangangarap.
tingin ko ano yan naturo sa atin Arjan yan, nakita natin kay Sir Ricky yan na parang hindi siya naging madamot sa walang lugar yung konsepto ng pagiging madamot sa kanya. So tingin ko yun din yung magandang ma-share ng lahat na kahit may isang kunwari may isang na parang may gustong lumapit sa iyo na paano po ba gumawa or mag-start. Bigyan mo ng time para makausap siya. Tingin ko, importante yun. Siguro dahil nag-start ako na ganun yung community na nakamulatan ko nung panahon na yun. Ayun. Grabe naman. Ganda. Salamat. Kaya parang, Sobra akong somehow, nakaka-relate sa mga ganyang kwento. Kasi parang bilang isa ding, sabi niya, somehow probinsyano or walang network talaga bilang nagsimula. Napakalaking bagay na mayroon kong malalapitan. Na parang dati ang hirap magsimula. Parang yung dating nagdududa ka na nga na tama ba yung pinuntahan mo, mas magdududa ka pa kasi wala kang malapitan, wala ka man lang mapagsabihan. Pero may sa mga ganitong bagay na may nakakasama ka, ang sarap lang na alalahanin na hindi ka talaga nag-iisa dito sa pangarap na to. Kaya, ay grabe, palakpak natin kay Director Kelsa. Medyo napaseryoso yung usapan ngayong late part, pero ang sarap siyang alalahanin, ang sarap siyang balik-balikan. Kasi ito naman talaga yung paano ba talaga tayo nagpapatuloy sa pangarap. Ang sarap na may mga kasama Grabe ka, kayo. nagpapamotivate. Ikaw, Punong-puno yung puso ko ngayon. Like, ang ganda ng mga shinare nyo. Bilang, hindi kasi naging, bawal ko i-share. Pero yun, I mean like, wala. Pagkatapos ito. Pagkatapos na to. Pero like, bilang isa sa mga taong nabiktima nung parang, alam mo yun, di ba pag papasok ka ng industry, parang lagi nila sinasabi na kailangan mo maghirap, nakakatakot yung industry, ganyan. So parang, ang saya na like, naririnig ko to, na may mga taong katulad nyo. Na, yun nga, hindi madamot. And as an artist, nagbibigay. Oh! Uy, hindi rin yan madamot si Tina. Talagang share din siya share ng talent niya. So, salamat Kaya, HIT. saludo sa inyong dalawa. I mean, ipagpatuloy niyo yan. Marami kayong ni-inspire. Isa na ako doon. Uy, hindi ako guest dito Tin, hindi si Yung host, ako yung host. Ayun, pero yun, grabe. Thank you laking so bagay. much. Kasi dapat nga, tatapusin ko na sana kanina. Pero ang sarap ng usapan na babalikan natin yung mga ganong karanasan. Ang sarap isip-isipin. So, sana yun. Balikan nyo. So, sa mga nakikinig na filmmakers dyan, tuloy lang kayo. May kasama naman kayo. Para minsan, ang ganda nga siguro ngayong panahon na sa social media. Kasi di ba dati, ang hirap mo makausap yung director, mas sobrang hindi naman sinasabi natin, saka hindi naman sinasabi natin sobrang tataas nila or sobrang susungit nila. Kundi nagkataon lang, mahirap mo naman talaga silang puntahan. Mahirap silang makausap, alangan mo sulatan mo sila. Pero ngayon, may social media na madali na makausap eh. Kaya siguro isa din yun sa kagandahan ng panahon ngayon na may mga ganito na itong director na nag-message ko. Uy, si Sir Ricky nag-message sa akin. Parang di ba ang sarap lang sa feeling na may mga ganun kang Kilig. na Oo. nakakakilig siya. Sabi ko nga minsan, hindi nakaka-starstruck minsan yung mga artista for me. Mas na-starstruck ako sa mga director, sa mga producers, as in ganun. Kasi Wala lang. Alam mo kasi yung mga background din na paggawa. Oo. Tsaka yung puso, iba. Ito nga sabi ni Father Peter, ganyan po ang blessings. The nature of a blessing is meant to be shared. Patuloy pong maging blessing sa ibang tao. Yes, patuloy maging inspirasyon. Patuloy pong maging blessing sa ibang tao, patuloy maging inspirasyon. God bless. Salamat po, Father. Ayun, sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa mga munting trabaho namin at sa industriya, maraming salamat po. At sana sa pagbubukas sa mga sinehan sa mga darating na mga taon, kung ano man yung platform na nakasanayan natin ngayon dahil pandemic, tapos sa pagbubukas uli ng mga sinehan, sana nandun pa rin yung magic na gusto nating makita sa sinehan at hindi ito mawala. Siyempre, thank you din sa lahat ng nanonood ng mga ginagawa naming pelikula. Sana nagbibigay ito ng inspirasyon sa inyo at kahit papaano mag-create siya ng diskurso para mas makita natin yung ano ba yung nangyayari ngayon sa panahon na to. Ayun, salamat. Palakpakan. Mabuhay ang pelikulang Pilipino! Mabuhay, lalo na ngayon, September, PPP. So, supportahan niyo Yes. po ang ating Film mga pelikulang Industry Month Pilipino. today.